Hi guys, ngayon nagbabalik na naman tayo. So ngayon ang pag-uusapan natin is 3 basic knowledge na kailangan nyong malaman bago kayo mag-invest sa real estate. Very basic na po ito pero marami pa rin kang na-encounter na hindi pa rin alam yung mga pagkakaiba nito. Especially yung mga agent, minsan napapansin ko iba yung nilalagay nila. And minsan iba yung pagkakaintindi nila. Actually kahit ako mismo dati, nung hindi pa ako nag-aaral sa real estate management, hindi ko rin alam yung mga pagkakaiba nito, yung mga differences nila. Alam ko lang yung term pero yung meaning niya, deep meaning is hindi ko naintindihan. Hindi ko masyadong alam. So ngayon, papaliwanag ko sa inyo yung tatlong basic, yung mga basic na kailangan ninyong malaman kung kayo ay may plano mag-invest sa real estate. So, number 1 is difference ng land, real estate at real property. So, ano bang land, anong real estate at anong real property? Land is from the surface of the earth, ibig sabihin yung land yung sa ibabaw, down to the center of the earth. Center of the earth is yung core ng earth, then from space above. Mula sa lupa mo, pati yung nasa ibabaw, patanggal sa langit, is sa'yo yun. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag sumasampa yung sanga ng puno ng kapitbahay natin, pwede ninyong ipatanggal yon, ipa-remove. Kasi sa inyo na po yun, pati yung ibabaw. Pati yung airspace ng lupa ninyo is sa inyo. Kaya may karapatan kayo na ipatanggal yung mga ganong pangyayari. So, kasama rin po sa land yung mga trees, minerals. Kasi sabi nga, up to the center of the earth. Ibig sabihin, pati yung mga nasa ilalim ng sa lupa ninyo, pag-aari po ninyo yun. Yung mga minerals, golds, mga tubig na nandoon, sa inyo rin po yun. So, real estate. So, ang real estate is the land plus any permanent man-made additions. Ibig sabihin, yung land, nilagyan mo siya ng bahay, tinayin mo siya ng building, o kung ano man yung nilagay mo dyan, nilagyan mo na siya ng bakod. Kapag nalagyan mo na siya ng mga permanent man-made additions, ibig sabihin, real estate na siya. Pwede rin niya, kapag naglagay ka ng tanim, naglagay ka ng crops, puno, sabi nga, permanent man-made additions, dinagdagan mo, man-made, ibig sabihin, real estate na siya. So, yung land na improve na siya as real estate. So, ano naman yung real property? Real property includes the physical property of the real estate. Ibig sabihin, yung land, may improvement siya dyan, may mga ginawa kang addition, may mga addition kang nilagay, plus, pag-aari mo siya. Kasi sabi dito, meron kang bundle of ownership and usage rights. Ibig sabihin, meron kang rights, bundle of rights, na nakapaloob doon kasi sa'yo yung property. So, land, mayroon siyang real estate, may mga improvement, yun ang real estate. Pag real property, yung real estate is sa'yo. Ibig sabihin, pag-aari mo. So, yung mga anak mo pwedeng, meron silang real estate. Yan, yung real estate kasi doon kayo nakatira. So, yun ang real estate. Pero, wala silang real property kasi sa'yo yun. Ibig sabihin, ikaw nagmamay-ari ng real estate ng bahay ninyo. So, ano naman yung personal properties? Huwag kayong mako-confuse dito sa dalawang to. Iba yung real property sa personal property. Ang real property is immovable. Kasi sabi nga, permanent man-made addition. Ibig sabihin, na permanente na siya doon, hindi mo siya magagalaw. Ang personal property naman is nagagalaw. Ibig sabihin, movable siya. Ano yung mga example nun? Katulad po ng sasakyan, mga furnitures, mga damit, smartphone. So, yun ang personal property. Ang real property po is hindi nagagalaw. Katulad ng bahay ninyo, hindi mo naman yan mabubuhat. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa sasakyan unless yan ay mobile home. Tulad ng mga nakikita ninyo sa mga ibang bansa na kino-convert nila yung sasakyan nila sa bahay. So, pagka ganon, yun pa rin ay personal property pa rin po. Hindi po yun matatawag na real estate kasi hindi naman siya permanent. So, ibig sabihin, nagagalaw pa rin siya. So, personal property yun. Ang real property is hindi po nagagalaw. Number 2, yung mga different professions sa real estate. So, sa tagal ko po sa real estate, 6 years na po ako dito. Actually, magsi 7 years na. Then, 3rd year college na rin po ako as real estate management. Sa tagal ko po dito, nung nasa real estate management na po ako, nung nag-aaral na ako as real estate management, nakita ko na ang dami pa ring agent or salesperson sa real estate na hindi alam yung pagkakaiba-iba ng mga to. So, merong 5 profession dito sa real estate. So, yung una is real estate consultants. So, meron na ako nakikita naglalagay property consultant. So, pagka meron kayo nakitang gano'n, tanungin nyo kung consultant ba sila talaga. Kung sila ba ay real estate consultant.
Kasi ang real estate consultant po is hindi po sila agent. Ang sabi dito is, these people are registered and licensed and offer professional advice on all areas of real estate projects. They do feasibility studies on an upcoming project and they are being paid by that. So, ang ibig sabihin po, sila po yung gumagawa ng feasibility study bago itayo o bago simulan yung project. Katulad po ng mga ginagawang project ng government ngayon. Yung mga bridge, yung mga highway na tinatayo ngayon. So, bago po yan simulan ng government, nagkakaroon po muna yan ng feasibility study. So, ang gumagawa po nun is yung mga real estate consultant. So, sila po yung gumagawa nun. Another one is yung mga private development. So, yung ginagawa nila, nagde-develop sila ng land. Siyempre, makikita ninyo yan. Bago po nila yung simulan, gumagawa po muna sila ng feasibility study dyan. So, ang gumagawa po nun is yung real estate consultant. So, para ka maging real estate consultant, kailangan 10 years ka munang broker or 5 years kang real estate appraiser in practice. Ibig sabihin, pinapractice mo as real estate appraiser or assessor. Bago ka po pwede mag-take ng real estate consultant. Number 2 is yung real estate appraiser or real estate assessor. Kung nakapag-try na po kayo na magpa-appraise ng property sa bangko, sila po yung mga gumagawa nito, real estate appraisers. Magbibigay sila ng estimation ng value ng property ninyo. Siyempre may pinagbasehan sila doon and bibigyan kayo ng report kung bakit ganun yung price ng property ninyo. So hindi pare-pareho yan. Minsan merong mataas mag-appraise, minsan merong mababa. So yung gumagawa po nun is yung mga real estate appraiser. Yung sa real estate assessor naman, actually isa lang naman ang take nito ng board exam, pero magkaiba sila. Si appraiser kasi is nagwo-work sa private company. Ang assessor naman po ay sa government. So mga real estate assessor naman is, ang in-estimate nila is yung value ng tax ng property mo. So ang appraiser, value ng property mo, yung assessor naman is kung magkano yung tax o yung tinatawag natin na amilyar. Magkano yung amilyar na kailangan mong bayaran para doon sa property mo. So, requirements para maging appraiser or assessor. So, kailangan nakapasa ka ng board exam ng REALEX. So, yung Real Estate Assessor, Appraiser, Licensure Examination. Ngayon, kailangan graduate ka na ng BS Real Estate Management. So, dati kailangan 5 years kang broker bago ka makapag-take ng exam ng appraiser. So, ngayon, kapag graduate ka po ng Real Estate Management, pwede ka mag-take ng real estate appraiser or real estate assessor. Real estate brokers. These professionals are registered and licensed by the Professional Regulatory Board of Real Estate Service to sell, buy, exchange, and lease out pieces of real estate. So, real estate brokers, sila po yung nagbebenta ng mga property. So, anong pagkakaiba nila sa agent? So, real estate salesperson or agents. These professionals work for the broker. So, sabi, real estate agents or salesperson, they work for a broker. So, real estate person is, pwede rin silang magbenta, pero kailangan nila ng broker. Bago sila makapagbenta ng property, kailangan may broker sila. Di sila pwedeng magbenta ng real estate nang wala silang broker. Si broker, pwede siyang magbenta ng real estate or ng real property kahit wala siyang agent. They are not licensed but accredited persons under of a real estate broker. So, kapag meron po kayong nakita na sinabi nila licensed real estate agent, so, medyo questionable po yun kasi hindi po lisensyado ang mga real estate agent. Sila po ay accredited lamang. Kasi hindi po sila nagtitake ng board exam para maging real estate agent. Pero si broker, kailangan niya mag-take ng real estate broker's exam or yung tinatawag namin na REBLEX para sila magkaroon ng license. So, anong kailangan para maging broker? Si broker, kailangan po ay graduate ng BS Real Estate Management. So, dati, nung wala pang RESA law, kahit anong course, pwede mag-take ng real estate broker's exam. Pero ngayon, kailangan graduate ka na po ng Real Estate Management or Bachelor of Science in Real Estate Management. So, yun na po yung 5, pero may dadagdag po tayong isa. Actually, ito ay term lang naman. So, yung tinatawag natin na realtor. Po yung mga broker at agent, pero member po sila ng National Association of Realtors. Lahat po ng realtor is agent at broker, pero hindi po lahat ng broker at agent ay realtor. So, bakit kailangan nyo matutunan o malaman itong mga professional na to? Kasi, minsan may na-encounter ako, naghahanap siya ng agent, gusto niya ibenta yung property niya, then naghahanap siya ng agent.
kasi gusto niyang malaman yung value ng property niya. So, ang inahanap niya is real estate agent. So, sabi ko, nag-comment ako dun sa ano niya. Sabi ko, ma'am, hindi po real estate agent ang kailangan ninyo. Appraiser po ang kailangan ninyo. So, para alam ninyo kung ano yung lalapitan ninyo, kung sino yung kailangan ninyo, anong profession yung kailangan ninyo, dapat alam nyo po ito. So, anong mas maganda kung kayo ay magbebenta ng property? Kung kayo po ay magpapabenta ng property, broker po ang lapitan ninyo. Wag po agent. Kasi ang agent po, wala po silang karapatan magbenta ng property kapag wala silang license. Pero ang broker po, meron. At ang kagandahan pa po, pag broker po ang kinausap ninyo para ibenta yung property ninyo, is marami silang agent. Ibig sabihin, yung mga broker na yan kasi, pwede silang magkaroon ng up to 20 agents, real estate agents. Pag nilapit ninyo at gusto niyo pabenta sa isang broker, general broker, ang inyong property, maraming pwedeng magbenta ng property ninyo. Compare niyo kung kayo ay lalapit lang sa agent or sa single person, kapag kayan po ay pinabenta niyo sa kanya, isa lang po yung nakausap ninyo. Pero kapag broker ang kausap ninyo, meron na kayong 21 na tao na pwedeng mag-market ng property ninyo. And take note, yung ilan kasi ayaw lumapit sa broker kasi sabi nila magko-commission pa ako. Ganun din naman, magbibigay ka rin naman ng commission para dun sa taong kinausap mo para ibenta yung property mo. Pero kung broker ang kinausap mo, pareho lang din naman yung ihihingi niya sa yung commission, either 5% or 6%. Actually, meron pang ibang ways kung ayaw ninyo magbigay ng commission. In the next topic, pag-uusapan po natin yung mga ganyan, kung ano yung mga kailangan pa ninyong bayaran kapag nagbenta kayo ng property ninyo. So, number 3, types of real estate. Yung una is residential real estate. Any property used for residential purposes. Ito po yung mga nakikita ninyo karaniwan na nakikita ninyo mga subdivision. So, residential real estate po yung mga yon. Yung mga condo, residential po yan. Then, commercial real estate. Any property used exclusively for business purposes such as apartment, complexes, gas stations, grocery stores, at kung ano-ano pa. So, yan po ay mga commercial real estate katulad ng mall. Mga commercial po yan. Yung mga apartment, mga commercial real estate po yan. Industrial real estate. So, ano naman yung mga ito? Any property used for manufacturing, production, distribution, storage, and research and development. So, ito yung mga power plant, mga factories, yung makikita ninyo EPSA, FCIE, yan, mga industrial real estate po yan. Farm lot. So, ano yung farm lot? Includes undeveloped property, vacant lot, and agricultural land. So, yung mga undeveloped, kung makikita ninyo wala siyang development, yun lang, plot lang. So, ang tawag po doon is farm lot. O yung mga tinataniman ng palay, mga mais, kung ano, mga gulay, kung ano-ano pa. So, farm lot po yun. Special purpose. So, ano naman itong mga to? Property used by the public, such as cemeteries, government buildings, libraries, parks, places of worship, and schools. So, yun po yung mga special purpose real estate. Yung para sa mga sementeryo, yan, sa mga government, mga school. So, special real estate po yung mga yon. Bakit nyo naman kailangan malaman tong mga to? So, syempre, para alam ninyo kung ano yung market ninyo, kung ano yung purpose ninyo ng pagbili, yung real property na gusto ninyo maging investment. So, anong gusto nyong pasukin? So, anong type ng real estate ang gusto ninyo? Commercial ba? Residential ba? Farm lot ba? Kung residential ba, yan ba pauupahan ninyo? Kung yan ay pauupahan ninyo, commercial na yan. Pero, minsan kasi merong mga residential na ginagawang parentahan, which is residential pa rin siya, considered as residential pa rin. Pero kung yan ay mga tabi-tabi na yan, kung apartment na siya, so commercial na yan. Kung gusto niyo pa pong maka-receive ng mga ganitong mga video about real estate, subscribe lang po kayo sa aming website. All you need to do is give us your email para i-email po namin kayo every time po na mag-upload kami ng mga ganitong klaseng real estate videos. Yan lang po, maraming salamat.